Hello Takot Fam! Kung meron kayong kwentong kababalaghan, isend nyo lamang ito sa aming TikTok or Reddit. Lahat ng link ay nasa TikTok bio. Huminga ka at samahan mo ako sa kwentong ito. Hello po, Miss Kat. Ako po si Nana. At ngayong gabi, kukwento ko sa inyo ang isang pangyayaring bumago sa buhay ng aming pamilya. Ito ay tungkol sa paniniwala namin na kami ay sinumpa ng isang mangkukulam. Hindi ko na lamang po sasabihin ang aming tunay na pangalan. Tawagin na lamang po ninyo akong si Nana. Nagsimula ang lahat noong lumipat kami sa isang lumang apartment sa Makati. Masaya po at nagkakaisa ang buong pamilya namin. Pero simula nang tumira kami doon, sunod-sunod na ang kamalasan na nangyayari. Nung una, nagkasakit ang aking ama. Hindi siya makalakad at laging masakit ang kanyang likuran. Tapos nawalan ng trabaho ang aking ina, sunod naman ako, at ang kapatid ko naman na si Miguel ay nagkakaroon ng mga bangungot at hindi makatulog ng maayos. Dahil po sa sobrang pag-aalala, nagpasya ang aking lola na si Lola Ching na kumonsulta sa isang albularyo. Sabi ng albularyo, may sumpa raw na nakadikit sa aming pamilya. Meron daw isang mangkukulam na nagalit sa amin at nagpadala ng masamang espiritu para kami ay pahirapan. Hindi kami agad naniwala, pero sa patuloy na paglala ng aming sitwasyon, napagdesisyonan naming sundin ang payo ng albularyo. Naghanda kami ng mga ritual at dasal para labanan ang sumpa. Naglagay kami ng mga proteksyon sa aming bahay, tulad ng bawang at asin. Isang gabi, habang natutulog ako, napanaginipan ko ang isang matandang babae na nakaitim. Galit na galit siya at sinisigawan ako. Pagkagising ko, pawis na pawis ako at hindi mapakali. Kinabukasan naman, kinausap namin ulit ang albularyo. Sabi niya, kailangan naming alamin kung sino ang nagpadala ng sumpa. Sinubukan naming alamin kung sino ang nagalit sa aming pamilya. Sa huli, natuklasan namin na ang sumpa ay galing sa isang dating kapitbahay na nagalit sa amin dahil sa isang maliit na alitan. Humingi kami ng tawad sa kanya at nagpatawad din siya sa amin. Pagkatapos noon, unti-unti nang bumalik sa normal ang aming buhay. Gumaling ang aking ama, nakahanap ng trabaho ang aking ina, at nawala ang aking mga bangungot. Ito ang kwento ng sumpa ng kulam sa aming pamilya sa Makati. Natutunan namin na kailangan nating maging maingat sa ating mga kilos at salita dahil hindi natin alam kung sino ang maaari nating masaktan. At higit sa lahat, natutunan namin na ang pagmamahalan at pagkakaisa ng pamilya ay ang pinakamabisang panlaban sa anumang sumpa o kamalasan. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. Salamat! Hello po, Miss Kat. Ako po si Sam. At ngayong gabi, ikukwento ko sa inyo ang isang pinakanakakatakot na karanasan ko. Ito ay tungkol sa gabing nakita ko ang isang multo sa salamin. Noong bata pa ako, mahilig ako magpuyat at magbasa ng mga kwento ng kababalaghan. Isang gabi, nagising ako sa gitna ng gabi dahil sa isang malakas na kalabog. Kinabahan ako, pero sinubukan kong maging matapang. Bumaba ako para tingnan kung ano ang nangyayari. Pagbaba ko, napansin kong bukas ang ilaw sa banyo. Dahan-dahan akong lumapit at sumilip. Nakita ko ang refleksyon ko sa salamin. Pero may kakaiba. Sa likod ko ay may anino.
Hindi ito ang anino ko dahil hindi ito gumagalaw tulad ko. Kinilabutan ako at sinubukan kong kumilos, pero parang naninigas ang buong katawan ko. Habang ang anino sa likod ko ay unti-unting humuhugis tao. Korteng mukha ito, isang maputlang mukha na madilim na mga mata. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo doon, nakatitig sa salamin, pero sa wakas nagawa kong tumakbo. Tumakbo ako pabalik sa aking kwarto at nagtalukbong ng kumot. Buong gabi akong hindi nakatulog. Kinabukasan, sinabi ko sa aking pamilya ang nangyari. Hindi sila naniniwala sa akin. Sabi nila, imahinasyon ko lang daw yon. Pero alam ko ang nakita ko, may multo sa salamin. Simula noon, hindi na ako nagawi pang mag-isa sa banyo sa gabi. At tuwing titingin ako sa salamin, hindi ko maiwasang maalala ang gabing iyon. Ang gabing nakita ko ang multo sa salamin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino o ano ang nakita ko. Pero sigurado ako na hindi ko iyon malilimutan. Ito ang isa sa mga kwento na nagpatunay sa akin na may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Sana po hindi kayo masyadong natakot sa kwento ko. Good night!